puso, turuan mong mag-alap sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikat. Mahaba na kaag, buksan ang aming palad, sarili maialay. Turuan mo ihahanap kami ng bagong malay. Simulan na natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, mga ginigilig kong mga kapanalig, tayo na naman po ay narito sa ating banal na pagdiriwang ng Healing Mass dito sa Radio Veritas. At sa pagkakataong ito, pinalalahanan tayo sa pamamagitan ng kwento ng ng pulubing si Lazaro at ng mayaman tao, na kung saan hinahamon at inaanyayahan tayo na bigyan natin ng pansin at agarang pansin mga taong nangangailangan. Buhay pa rin ang mga Lazaro sa buhay natin. Buhay pa rin ang mga nangangailangan sa piling natin. Ngunit, tayo ba ay naglalaan ng pansin? Naglalaan ba tayo ng pagtingin? Naglalaan ba tayo ng panahon para sa mga nangangailangang mga kapatid natin? Dito natin masasalamin mga kapatid, mga ginigil ko mga kapanalig, ang ating pagtingin sa ating mahal na Panginoon, na kung minsan siya ay nabubuhay din sa mga Lazaro ng buhay natin, sa mga nanangailangan, sa mga may karamdaman, sa mga nasa banig ng karamdaman at sa laylayan ng lipunan. Ating ngayon suriin ang ating mga sarili. Karapat dapat na ba tayong dumulog sa hapag ng Panginoon? Karapat dapat ba tayong linisin niya mula sa ating kadustahan? Ay ngayon na humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon upang tayo maging marapat magibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli at pinahahalagan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay, ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupaing tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay walang itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip.
at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang tao hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging adhikai, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masasamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Wika mo'y aming diringgin, wika Amoy aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidila ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Napatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman. At kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpakasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw ay na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyo papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. At sila, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat yun mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga ginigiliw kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papaanong ang mga sinulat ni Moises at ang mga turo ng mga propeta ay sapat na para mapaniwala at manumbalik sa pagbabagong loob ang mga kapatid ng mayamang ito sa ating Ebanghelyo? Bakit mas higit pa ang mga salita na ito kesa sa utusan ni Abraham, si Lazaro, na namatay
at muling nabuhay. Mga kapatid, alam naman natin ang tinutukoy dito sa salitang nagbibigay buhay o salita o sinulat ni Moses ay wala iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Siya mismo ang salita. Siya ang berbo. Pero mga kapatid, kung ating titingnang mabuti ang mensahe sa atin ng kwento, no, ng mayamang ito at ni Lazaro na isang pulubi, ito ay kwento kung saan kwento ng pagkilala sa mga kapatid nating nangangailangan na nasa paligid natin. Kasalanan ba ng mayaman na siya mayaman? Marahil naging masipag siya, kaya eto, marahil napamanaan siya mula sa pagpupursige ng kanyang mga magulang. Marahil meron siyang yaman ngayon sapagkat pinagpala siya. Ang yaman, mga kapatid, pagpapala rin po yan, hindi po ba? Ang tanong, kasalanan ba niya pagiging mayaman niya? Hindi po. Kailanman ay hindi naging kasalanan ang mabiyayaan. Amen. Ang tanong, ginamit mo ba yung biyaya? Ginamit mo ba para maiangat mo ang buhay ng mga taong nangangailangan sa iyong paligid? Araw-araw may mga Lazarong buhay pa rin hanggang sa mga sandaling ito. Mga tao sa lansangan. Mga kapatid natin hanggang sa mga sandali ito, nandyan sa lansangan sa labas. Ilan nga mga kapatid, kanina habang ako papasok dito sa ating himpilan, bago ang ating programang Healing Touch sa Veritas, natanong ko sa atin, no, dyan sa ibaba, sa ating himpilan, natanong ko, ang dami pa rin tao sa labas. Hindi ko nga alam kung kailan sila papasok at uuwi sa tahanan. O ilan sa kanila may inuuwian. Yan yung mga taong sabi natin, matindi ang pangangailangan kung kaya hanggang sa mga sandaling ito, this oras ng gabi, madaling araw na, marahil sa ating orasan, nandiyan pa rin sa labas. Nakikibaka, nangangailangan. May matinding pangangailangan kung kaya nagsasakripisyon lang ka lang oras sa pamamahinga. Si Lazaro. Sa kwento, mga kapatid. Oo, sabi natin, wala namang ginagawa si Lazaro, pulubi nga siya. Nanghihingi lamang yan. Pero mga kapatid, di natin alam, baka sa kanyang kawalan ng trabaho, kawalan ng pag-asa, kawalan ng taong pumapansin sa kanya, mas may nabuti na lamang niya. Siguro, marahil masasabi natin, hindi naman din niya kasalanan na siya'y naging pulubi sapagkat marahil nagpupursige siya pero walang pumapansin sa kanya. Ang actually issue ni Lazaro, mga kapatid, is walang taong pumapansin sa kanya. Mabuti pa yung aso, nilalapitan siya. Mabuti pa yung aso, lumalapit sa kanya. Na sa kanyang pagdila sa mga sugat ni Lazaro ay naiibsan ang sakit na nararamdaman ni Lazaro. May mga kapatid tayong katulad ni Lazaro o may mga Lazaro pa rin sa buhay natin. Ngayon panahon ng Kwarespa, mga kapatid, binubuksan ang ating kamalayan at binubuksan ang ating puso at binubuksan din ang ating mga palad. Una, binubuksan ang ating kamalayan, mga kapatid, na ang mga pangyayari sa ating mga kapanalig sa labas ay pwedeng mangyari sa atin. Na hindi lang si Lazaro ay nabubuhay sa mga aba, ang kalagayan na sa laylayan ng lipunan. May mga katulad din na Lazaro na may matinding pangangailangan. Ang tanong, sino ba ang mas nangangailangan sa dalawa? Si Lazaro ba o ang mayaman? Oo, si Lazaro, masasabi natin sa unang tanong. Sino nangangailangan? Si Lazaro, kasi pulubi siya. Ang kailangan niya, marahil ay pangangailangan ng pisikal. Pero may pangangailangan din ang mayaman. At ano yun? Kinakailangan niya ang taong magpapayo sa kanya at kakalabit sa kanya. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung si Lazaro kailangan niya ng pag-aaruga na meron doon sa mayaman, at si mayaman, meron pangangailangan na may tumapik sa kanya na katulad ni Lazaro. Nangangulugan, mga kapatid, itong pagtatagpo ng mayaman na ito at ni Lazaro ay pagtatagpo ng may mga taong may matinding pangangailangan. Kaya nga, ngayon panahon ng Kwaresma, tignan mo yung kapatid, tignan mo siya. Nakatulad mo, may pangangailangan siya. Nakatulad mo, may matinding pangangailangan siya. Huwag mo siyang tignan sa kanyang kasuotan. At huwag mo sasabihin, mas mayaman pa siya sa akin, walang kailangan yan. Pero hindi mo alam kung minsan mas malalim pala ang kanyang pangangailangan emosyonal. O baka naman mas kailangan niya ng panalangin na mas makakarami ka ng pagkakataong manalangin. Ibigay mo yan sa iyong kapatid. Ibigay mo yan sa mga taong humihingi ng panalangin sa banal na misang ito. Yung mga nag-text message kanina, yung mga sumusulat sa atin dito sa ating mga online masses. May mga matinding pangangailangan. Bakit? Kasi alam nila na sa banal na misang ito,
dito nila na ipapaabot ang kanilang pangangailangan. At kung minsan, hindi rin nila personal pangangailangan na ipinapaabot nila, pangangailangan din ng kanilang kapwa, mga minamahal sa buhay, mga tao lumapit sa kanila, ng kanilang ipinapaabot dito sa atin. Lahat tayo may pangangailangan. Maging si Kristo na nakabayubay sa krus, kailangan niya ng pangunawa, kailangan niya ng pagmamahal, kailangan niya ng tubig para maibsan ang kanyang pagkauhaw. Ang tanong, naibigay ba sa kanya ang kanyang pangangailangan? Imbes na tubig ang binigay sa kanya para maibsan, ang mapawi ang kanyang uhaw, mapait na alak ang binigay sa kanya. O minsan yan ang pagkukulang natin. Iniisip natin, sapat na ang 5 piso o piso, 10 piso, 20 peso na binibigay mo si Sampulubi dahil sa tingin mo yun ang kanyang kailangan. O baka naman, ibato niya sa iyo ang bariyang ibinigay mo dahil hindi mo alam kung kailan siya huling kumain. O yung binigay mo sa kanya ay sapat na para makakain siya sa buong maghapon at may tawid niya ang kanyang gutom. Mga kapatid, suriin muna natin ang ating sarili. Kung ikaw may kailangan, may pangangailangan din si Lazaro. At kung inaakala mong walang kailangan yung mayaman, mas matindi ang pangangailangan niya dahil sa huli, mga kapatid, humingi siya kay Abraham. Hiniling niya na isawsaw ni Lazaro ang kanyang daliri para maibsan ang kanyang pagkauhaw. Kapatid, sino ba't sino ang may pangangailangan? Tingnan mo ang sarili mo. Anong pangangailangan mo? At matapos mo kilala ang pangangailangan mo, tumingin ka sa iyong kapwa-tao. At ipagpalagay mo na kung ikaw may pangangailangan, meron at meron din pangangailangan ang bawat isa sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi sa lahat ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Mga kapanalig sa ating pagdiriwang na ito at sa ating banal na misa, idulog natin ngayon ang ating mga pansariling pangangailangan at sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na pinangakuan nating ipanalangin sa bawat pagtugon ang ating sasabihin, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan, naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan ay pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pangunawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ang init ng mapagmahal na presensya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa kaligayahan at kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutiang loob at tulungan kaming dumamay sa mga kapuspalad. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito. Kapuri-puri kay Diyos lumikha ng sanlibutan ng siguranda ang loob narito ang aming may aalay. Mula sa lupa't buwan namin pagkawang tinapay nito para sa amin. Nalulugod akong labis. Kapuri-puri kay Diyos lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandaang loob narito ang aming may aalay mula sa katas ng ubas at buong ng aming paggawa. Ang alak nito para sa amin nagbibigay ng iyong Espiritu.
Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating pag-aain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyong lahat ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa kruso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasawa namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na nakagagaling ng utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga ginigiliw kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus. Amen. Ang imahen po ng mahal na Birhen ng Lourdes ay mananatili po sa ating himpilan hanggang maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang kinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming kawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayang awat pagkalingan ni Kristo, humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Ella premur hostilia naror fer auxilium unitrino que Domino sit sempiter na gloria qui vitam sine eterni
namin Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pagnanampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugol sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nilang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatiliin kami sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala,
Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo Sacramentum noveremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti apur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Anem de cielo prestitisti eis. omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memorem reliquisti, tribue quesumus, ite nos corporis et sanguinis tui sacra mystera venerari, et redemptionis tue fructum in nobis uigiter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na tao, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Purihin ang Kanya. kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving